Ako, umaalma yata yung kampo ni Robin Padilla ho, mga bossing. Umaalma yung kampo ni Robin Padilla. Saan daw po? Dito. Yung mandatory government drug testing bill. Nako. Hindi. Unahan ko na ho kayo, mga kababayan. Ito naman pong kay Robin Padilla, yung sa kampo naman po nila Robin Padilla, ano lang yan? Kumbaga, nagkagulatan lang ho yan, mga kababayan. Nagkagulatan lang ho yan. Bakit to? Kasi nga, di ba, isa doon sa staff ni Robin Padilla, di umano'y nahuli, nagchochongki daw po doon sa loob ng Senado. Hindi yung mismong session hall, hindi po doon. Sa CR ng mga babae, umamoy ang hindi kanais-nais na amoy. At ang sinasabi nung staff ni Robin Padilla na si Nadia Montenegro ho, mga kababayan, is vape lang daw po yun. Ano po? Vape lang daw po yun. Sabi naman nung ilang mga eksperto, sabi nila, naku po, yung mga sergeant at arms, matatalas yan. Hindi basta-basta mga tao yan. Rinig ko yung iba dyan, mga pulis pa. Rinig ko yung iba dyan, may karanasan, no? Na doon sa mga malawak, kung ano-ano mga paghuli. Kaya ako, naniniwala ho ako, mga kababayan, ano po, alam niyan yung pagkakaiba nung amoy na matamis, na vape ho, versus doon sa amoy na matapang o masangsang na chongke, mga bossing. Tingnan nyo ano sabi nung kampo ni Robin Padilla. Naku po, ayan, pinagpahinga muna namin ng 1 linggo. Tapos di kalaunan po, ano na lang daw, kumbaga, umalis na sa pwesto. Nag-resign na lang daw po. Ang tanong, kung ito talaga isinusulong ninyo, mandatory government drug testing, sana bago umalis, pinadrug test nyo agad, Robin Padilla. Ganun lang naman yung kasimple. Ano po, eto, panakip na lang ito. Kunyari, naku, kami nga gustong-gusto namin ang mandatory government drug testing Tapos gagawa kami ng mga ganyan. Tapos stop ko yung sasabihan ninyo na gumagamit ng chongke doon sa loob ng CR o toilet ng babae. Parang ganyan na lang ho yan, mga kababayan. Para ipamukha na lang, kami nga nag-uumpisa, kami nga nagsusulong, tapos sasabihin nyo, ganyan. Aba. Photo from Walter Domingo. The Chief of Staff for Senator Robin Padilla has defended the Senator's bill on mandatory drug test for all government officials, lashing back at Malacanang for what? No? He sees an interference in legislative affair. Ang sabi naman po, mga kababayan, ni Attorney Claire Castro, pag isang beses lang, no, tas random. So yan na daw yun. Baka magsayang lang daw po ng pondo ng bayan dito sa isinusulong ni Robin Padilla. Sabi ko naman ho, mga kababayan, parang gulatan lang to. No, parang nagulat lang sila. Hey, naku, nahuli si Nadia Montenegro. Sabihin natin, isulong natin yung drug testing bill para hindi tayo magmukhang gumagamit talaga si Nadia Montenegro. Magkatunog ko kasi, mga kababayan, pagpaumanin nyo na po, para hindi nila isipin na sa atin nagsisimula ganito, ganyan. Tapos may ibinuko pa si Maharlika. Nag-uuwi daw sila ng tsokolate. No? Nag-uuwi sila ng tsokolate. Pinapalit nila yung tsokolating chongke latte. No? Chongke latte. Kasi daw yung tsokolate na yun, sabi ni Maharlika, ay may halo na pinagbabawal na damo sa Pilipinas. Sabi po ni Attorney Claire Castro, baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. Alam nyo, pansin ko dito sa kampo ni Robin Padilla, parang bara-bara lang ho no? Parang hindi nga ho si Robin Padilla ang mga nagsusulat o gumagawa niyan Parang uy, gawin mo nga ito para sa akin, tapos isusumite ko, sasabihin ko pa ako ang gumawa. Naalala niyo po yung anti-dynasty law o anti-dynasty bill ni Robin Padilla ho?
sinusulong niya din ho yun, mga kababayan, bago po ang eleksyon ng 2025 sa mga senador. Kung matatandaan niyo po, ang sulong nila anti-dynasty bill. Tapos nung sabi ni Sara Duterte na vice-presidente ngayon, 3 Duterte po ang posibleng tumakbo sa pagka-senador. Aba, yung ating senador na magaling ho, number 1 sa Senado, pinakamagaling po sa Senado. Sagot agad, naku, okay po yan. No? Maganda po yan. Kasi mas marami tayong magiging kakampi doon sa loob ng Senado. Saan na napunta yung isinusulong ni Attorney Robin Padilla? Uy, attorney. Saan na napunta yung isinusulong niya na anti-dynasty bill? Kung sila mismo ang magsasabi, uy, pwede yan, 3 Duterte doon sa loob ng Senado. Kaya lang ho, hindi naman natuloy, mga kababayan. Bakit to? Kasi testing the water po ng mga Duterte yan. Testing the water po nila yung ganyang estilo po. Na subukan natin, tignan natin kung ano ang magiging sagot ng taong bayan. Dito sa sasabihin ko, no? Pulong, Baste, Rodrigo para sa Senado. Nung sinabi po ng Vice-Presidente, pinagtawanan ho sila. Natawa ho sa kanila. Negatibo po ang reaksyon ng mamamayang Pilipino. Ayun, hindi natuloy. Isa pa ho, mga kababayan, sinabayan pa ni Carlo Nograles ng pagtakbo doon sa pagkamayor sa Davao. Ay, nalintikan na. Kasi ho, kung Carlo Nograles versus Baste Duterte lang po ang maglalaban, mga kababayan, lampasong malamang ho yan. Nakikita naman nila kung paano mamuno no? Yung isang Baste Duterte. Di ba? Tsaka yung kalagayan ng kanilang bayan. Siyempre, naku, sabi ni dating Pangulong Duterte, ako na tatakbo sa Davao, ilalampasok ka nung kalaban mo kung sakali, Baste. Kaya nabuwag, hindi natuloy. Yan po ang pansin ko sa kampo ni Senador Robin Padilla. Sabi pa dito, sumagot yung kampo, ha? Maraming salamat po kay attorney. Alam ko ito yung attorney ni Robin Padilla, kamukha niya Kaya lang, stress version ho, no? Maraming salamat po kay Attorney Claire Castro sa paalala hinggil sa desisyon ng ating Korte Suprema. Opo, batid po natin na mayroong ganitong desisyon. Kaya nga po, with all due respect, sinasabi nga po namin na basahin niya muli ang kaso at aming bill dahil iba po ang konteksto na tinatalakay sa kaso. Yan. Bumabanat pa sila. Ano po? Hindi, ang gusto ko, mga kababayan, mga boss chipamo, sir. Yung tipo bang, kasi ang representative ng Malacanang, di ba? Si Attorney Claire Castro. Tapos, sa kampo naman ni Robin Padilla, mukhang yung attorney. Ang gusto ko, yung debate, no? Diyos ko po. Yung debate ni Robin Padilla, kung sakali, kung maaari, kung magkasagutan, no? Robin Padilla at Pangulong Bongbong Marcos magpaliwanagan. Ay naku po, mga kababayan, napakaganda po niyang mangyari at kaaabangan po ng mamamayang Pilipino yan. Last na, ang malinaw sinabi doon ay kung makatwiran, reasonable ang dinidikta ng batas alinsunod sa layunin nito kaugnay sa isang compelling state interest, papasa ito sa constitutionality. Aming posisyon na ang mga nasa matataas na antas ng pamahalaan ay nararapat lamang na sumunod sa mas mataas na moral na pamantayan pagdating sa pagsunod sa batas na ito. Umpisahan mo na, sarili mo, Robin Padilla. Ano po? Yung sinasabi ni Maharlika na nag-uuwi ka daw ng tsokolate na may kana-kana. Gumagano si Maharlika. Kana-kana. Yung tsokolate, pinapalitan nila ng tsokolating may kana-kana. Gumaganon, nag-uuwi daw kayo. Paano yan? Diba? Let's let the lawmaker do their job in the meantime. At sorry hindi naman ako sarcastic dito. Natawa lang po ako, mga kababayan. Hindi ko naman pinagtatawanan yung pagiging tagagawa ng batas o lawmaker ni Robin Padilla. Sorry, na ano lang ako, hindi ho sarcastic yon. Let's let the lawmaker do their job in the meantime at kung maisabatas man ito, hayaan natin
ang korte na magsabi kung unconstitutional. Ayan daw. Yan po yung kamukha ni Robin Padilla na kanyang na kanya pong ano tawag yan, kanyang abogado, no? Stress version nga lang ho, mga kababayan.